Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, December 17, 2024, Tuesday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng shearline at ITCZ. At yung binabantayan natin na kaulapan sa may silangan ng Mindanao ay naging ganap na low pressure area at ayon sa pag-asa mataas ang chance nitong maging bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area ay namataan sa layong 155 kilometers sa silangan, timog silangan ng Tagum City, Davao del Norte. Ito ay embedded or nakapaloob sa ITCZ. Ito yung linya ng kaulapan na nagdadala rin ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. At ito ang magiging lagay ng panahon natin ngayon. Sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng low pressure area. Mag-ingat sa posibleng flash floods o landslide dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sa Bicol Region at Quezon, magiging maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot naman yan ng shear line. At sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Possible ang flash floods o landslide na mangyari sa mga lugar na apektado ng malalakas na ulan. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng northeast monsoon or amihan. At dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated light rains dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Update naman tayo sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. So sabi dito sa latest update sa week 1, ngayon hanggang December 22, itong low pressure area na nasa may silangan ng Mindanao ay mataas na ang chance of development of TC formation or bagyo ngayong linggo. Moderate to high likelihood na kasi siya. Noong mga nakaraang araw, nasa low to moderate lang yan. Kaya meron ng pula yung presentation nila dito at naka-indicate din na ang direksyon na tatahakin ito ay sa Northern Mindanao, Visayas and Palawan area. Then by week 2, between December 23 to December 29, nandito na siya sa may West Philippine Sea. Gamit naman ang ibang weather model natin like GFS, ito na siya ngayong araw, ang low pressure area. Then, posible nga ang development nito pagkalipas ng ilang araw pero hindi siya yung malakas na bagyo. Pwedeng nasa tropical depression category lang ito at aangat siya ng bahagya dito bago niya tawidin yung Northern Mindanao. Sa European model, halos parehas na sila ng GFS model. Aangat siya ng bahagya, tsaka niya tatawidin yung Northern Mindanao, tatamaan ng konti yung Visayas and Palawan. At dahil ito ay low pressure area pa lang, mahirap pa i-predict yung direksyon ng bagyo. Kaya patuloy kayong umantabay sa channel para sa mga pinakabagong update dito. Ito naman yung heavy rainfall outlook na nilabas ng Pag-asa. Ngayong araw makakaranas ng moderate to heavy rainfall ang Quezon, Camarines Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Bukas, December 18, moderate to heavy rainfall pa din ang mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. At sa Thursday, December 19, moderate to heavy sa Dinagat Island at Surigao del Norte. Ang mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng ulan. Ang epekto ng mga pag-ulan ay maaaring lumala sa mga lugar na dati nang binaha o nakaranas ng malalakas na pag-ulan. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas.